disciples. As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you, and your joy might be complete. This is my commandment: love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends, if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you, and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. This I command you: love one another. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We all be seated for the homily. This is my commandment: love one another as I love you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon, Father. Magandang hapon po ulit. And happy Mother's Day again to all mothers. So ngayong linggo, ika-6 na linggo, ng muling pagkabuhay ni Jesus, Jesus is continuously inviting us to remain in His love, or to reflect about our relationship with God. Kung naalala nyo yung mga linggo na ating pinaglilay-nilayan ang mapatungkol sa ating ugnayan sa Diyos, ang ating ebanghelyo ngayon ay pinapalalim pa yon ng mas malalim. Sapagkat ng mga nakaraang linggo, nung sinabi natin the Divine Mercy Sunday reflects of God's love. The mercy of God is embodiment of God's mercy. And on the third day of Easter, on the fourth day of Easter, ay ating ipinagdiwang yung Good Shepherd Sunday. Jesus loving His own sheep as the Good Shepherd. It speaks of a relationship, of love, of knowing each other. In last Sunday, ay ating napakinggan sa ating ebanghelyo ang mapatungkol sa vine and the branches. That God is the vine, the source of life, the source of love, the source of peace, the source of justice and truth. And we are connected into that vine. We are connected into the vine or the source of life. And now, Jesus is deepening the gospel or the story of our relationship. So sabi niya sa atin, na ang pinakamahalaga sa lahat ng mga commandments is the love of God in the love of neighbor. Ang pagmamahal mo sa Diyos at ang pagmamahal mo sa iyong kapwa. Of course, hindi na natin pinagdududahan kung gaano kalaki at gaano katotoo ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Because Jesus Himself has proved it. Nung kanyang inialay ang kanyang buhay para sa atin, nung siya ay nakipamuhay tulad natin, doon niya ipinakita ang tunay na pagmamahal niya sa atin. Now, we go back on the other side of the story. Then how about us? How do we respond to God's love? Paano natin tinutumbasan, tinutugunan ang pagmamahal ng Diyos sa atin? O paano mo tinutugunan yung pagmamahal ng Diyos sa iyo? Alam nyo, tayong mga tao ay marunong ding magmahal. Kaya lang, pag nagmamahal tayo, paraging may kondisyon. Di po ba? I love you if, merong word na if. I love you if you can change your life. I love you if you are intelligent. Hindi lang if. I love you because
Mahal kita dahil mayaman ka. Mahal kita dahil gwapo ka, maganda ka. It has always the condition before loving other people. But Jesus did not ask any condition for us in order for Him to love us. Ang sabi ng Panginoon sa atin, I love you in spite of. Nakita yung difference? I love you if, I love you because, but Jesus told us, I love you in spite of. Mahal kita maging sino ka man. Kahit ano ka pa man. Kahit ikaw ay makasalanan. That is the unconditional love of God. But we respond with condition. I love you, Jesus, if you're going to bless me. I love you, Jesus, because you have blessed me. My dear friends, you know the love of God has transformed us. The unconditional love of God has been transforming us. Binabago niya tayo. Binalbaliwan na iti panagbagbagi tayo, panagpanpanunod tayo, kung kinatao tayo. Si kayo, bakit na-inlove kayo? Kayo po ba ay na-inlove na? Hello? Ako po ba ay nakikipag-usap sa mga walang pakiramdam? Kayo po ba ay na-inlove na? Itaas nga ng mga kamay ang mga na-inlove na at inlove pa. Aba. Ano ang pakiramdam ng isang taong umiibig o in love? Ano ang pakiramdam? Masaya? Ano pa? Masaya lang, Father. Basta masaya lang. Hindi namin ma-explain, basta masaya lang. Di ba pag na-inlove ka, talagang iba yung katuwaan sa iyong puso? Yung lahat na ng mga bagay na nakikita mo ay parang kaaya-aya. Na kahit sinapak ka, pero dahil in love ka, ay hindi mo na nararamdaman yung sakit ng pagsapak. Dahil nangingibabaw yung pagmamahal. Di ba pag in love tayo, kahit may utang na yung ibang tao sa atin, ay hindi na natin pinapansin. That is the feeling of a person who is in love. Tinitignan niya ang mga bagay-bagay na nagiging kaaya-aya sa kanyang paningin. And my dear friends, if we look at, there is a saying, I remember that there is a saying, that beauty is in the eye of the beholder. I-rephrase natin ng konti. The true love is in the eye of the beholder. If you look at things with love, magiging kaaya-aya yung mga bagay-bagay. Kung tinitingnan mo ang iyong kapatid ng may pagmamahal sa iyong puso, nagiging kaaya-aya ang kapatid na yan. But if you look at the person with hatred, with anger, with envy, with pride, with ego, hindi magiging kaaya-aya ang mga taong tinitingnan natin. Because our eyes are filled with things that are contrary to love. But if you feel your heart, pag nilalagyan mo o pinupuno mo ang puso mo at iyong mata ng pagmamahal, ay nag-iiba ang paningin mo sa buhay. And I think that is what God wants us, to fill your heart with love, so that we look at things differently, so that we'll see our brothers differently and with love. Tanarigat gamin, no kikitaam di karubam, nga chismosa, mas asar ka. No kikitaam di kaarubam, nga mangas asarkin ka, magurgura ka. No kikitaam na gitatao nga nagutang kanyam, tanhanda ka panpansinan, ay apo, kayat mo nga barsakan. But if you look at these people
with patience, with love, mag-iiba ang paningin. And that is love. Because love transforms not only ourselves, but also other people. Iti inayat na tayo iti Diyos. Nagbaliw iti panagbiag tayo. Nagiba ang ating pamumuhay at ating pagkatao. At ganon din, pag tayo ay umiibig, nagbabago ang ating pagkatao at nagbabago ang ibang tao. Maalala nyo yung kinuwento ko sa inyo noon, na merong mga taong lumalapit sa akin na nagkukwento kung gaano kahirap pumasok sa simbahan. Dahil pagpasok nila sa simbahan, hinuhusgahan agad sila. Dahil sila ay makasalanan at sasabihin, hindi ka pwedeng tumanggap ng katawan ni Kristo. Hindi ka pwedeng magbasa ng salita ng Diyos sapagkat ikaw ay makasalanan. But I'm telling you, if Jesus is with us at this moment in time, and He will see sinners entering the door, He will open His hands and embrace these people, love these people, forgive these people, understand these people. Because Jesus knows that with His love, with His mercy and compassion, it will change the life of these people. Ngagapos iti panagayat iti Dios, iso iti puwersa nga mangbaliw iti panagbiag iti dadung mga tao o ino iti tao. Do you believe that love is the strongest force that will change the world? Iti panagayat ket iso ti kapigsaan nga poder, nga puwersa, nga mangbaliw iti biag, iti lubong ket iti tao. That's why, nung maka-encounter tayo, if we encounter brothers or sisters na merong pinagdadaanan, na nagkakasala, I hope hindi na natin sila kukundinahin. Hindi na natin sila ididiin sa kanilang kasalanan, kundi mahalin sila, patawarin. Sapagkat sa pagmamahal at pagpapatawad natin, doon nababago ang kanilang buhay. Ang pagdidiin sa kanila, the discriminations, the condemnations that we used to do against them will not change their life. It will make their life worse. I have told you once na dito sa mundo natin, ang takot hindi niya pwedeng baguhin ang buhay ng isang tao. Ang pagpatay hindi niya pwedeng baguhin ang isang lipunan. It's only by patience, by understanding, by love, that we can change one another. I remember a story. Meron daw isang binata na mulat sa pool ay hindi na naliligo. Mahabang buhok, mahabang balbas, at hindi pa nagtututbrush. Kaya palagi siyang kinukutya. Palagi siyang sinasabihan na hindi naliligo, nangangamoy. Kaya nag-i-struggle din ang kanyang mga magulang kung paano siya baguhin. Kaya minsan, isang araw dinala siya sa barbershop. Doon, pinagupitan, pinaayos lahat, pinaahit. But after some time, bumalik uli. Tumubo ang mga buhok, nagkaroon uli ng balbas, hindi uli naliligo. So napapasan sila, how can we change this person? Kanyang mga magulang sabi, paano kaya natin babaguhin ito? And then one day, it's a miracle. Lumabas yung binata sa kanyang kwarto. Bagong gupit, bagong ligo, bagong ahit, at may pabango pa. Nagtaka sila at nagsabi sa kanilang sarili mismo, hindi, ngayon lang yan, sabi nila. Bago lang yan. But the following day is the same. Yung lalaki, nagpumada pa, nagbangbang lupay manan, nagkabilti aks. And then, for curiosity, nag-imbestiga di kapamilya na. Pumasok sila sa kanyang kwarto. At alam nyo kung ano ang natagpuan? Natagpuan sa ilalim ng kanyang kama ang isang love letter galing sa isang dalaga. Anong ibig sabihin nito?
Love can change a person. Yung tao, yung binata ay in love. Kaya nabago ang kanyang pagkatao at buhay. And this echoes a personal experience of mine. Alam nyo, nung nag-aaral ako sa Aurora Hill, meron akong isang kaibigan, lasinggero, at saka palaging nakikipagbubugan sa Bayan Park. Hanggang kami nagkolehiyo, ganon pa rin. And then one time, bago ako napunta ng Guatemala, nagkita kami. And then I was surprised. He was totally a different man. And then I asked him, what happened? Kumusta? Anya itinangyari iti biyag. Sinmingpet kan samat. Kuna kanya na. And then he told me, Among Father, I have seen the sacrifices of my wife. How she took good care of us. Dagi anak mi kan siya. Di panag-ayat na nga di ay isu itinang baliw kanya. Kunana kanya piman. And that's how I realize how powerful love is. How it changes one's perspective, one's life. And how it changes the person who loves. Tati agay ayat nga tao, mabalbaliwan mat iti panagbiag na. Di agay ayat nga tao, luminlinis iti puso na. Di agay ayat nga tao, adda iti kapya, iti kaunggan na. Why? Because a person who loves is a person who knows God. Because God is love. Isunganuhan tayo among agayat. No plastic tayo ng agayat. Plastic mat, iti panagayat tayo, iti Diyos. And I would like to commend all the mothers on this day of Mother's Day. Thank you for loving us. Thank you for sharing your life with us. Amoyo, if you look at your family, my dear mothers and fathers, but especially the mothers, if you look at your children, they are a reflection of your love. Your unconditional love. No dagi anak tayo, kung dumakdakal da nga nasimpat na respeto, is because their parents are lovable, respectful. Isungagyaman na kanyayo, nananang mi, lololami. Iti ayat ngayon kay inbingay kanyami. Di ayat nga matawaran nga kunada. Ang pagmamahal na hindi natatawaran. Pagmamahal ng isang ina. Because mothers, the love of mothers is a reflection of God's unconditional love. Di baling dageta tatang adumat ti aldawyo, adamat ti aldawyo, ibagak tumot lang ti parehas na. But at this moment, let us honor these mothers who have given their life, their heart, their sacrifices to change others' life, to change the life of their families, life of their husbands, life of their children. So once again, Happy Mother's Day and a blessed